Pa yan, ba't ako naiiyak? Ito. I just got my, ano pa lang, 820 na partner visa got approved. Pero diba, ano na yun? Almost PR. Ang emotional ka naman this week. Thank you, Lord. Baliw, iyak tawa. Oh my gosh. Hindi ko siya na-expect. Kasi pinoproblema ko pa lang siya kahapon. Kasi kailangan ko nga pumuntang US for the marathon. So mag-apply ako ng US visa. Tapos parang naisip ko, hala, hirap naman nun pag pag naka-bridging ka pa lang. Tapos mag-apply pa. Ano ba to? Mag-apply nga sana ako ng bridging for December kasi pupunta kaming Cebu. Oh my gosh. So, bali ilang months ko siyang inantay. June, yung 1 year. 15 months. So, sakto dun sa ano nila, sa processing time. Oh my gosh. Finally! Oh my gosh. So, di ko nakita yung second email agad. Double grant siya! What the f***? Oh my gosh! PR na ako! Oh my God! Ah! Oh my gosh, parang akong baliw dito sa kotse. Sobrang speechless. 8 years in the making itong PR na to. What the actual curb lang yun. Hi girlfriends, long time no chat. Ang tagal na nung huli kong vlog, siguro mga more than 3 months ago. Kasi sobrang na-busy sa marathon training, as you would know sa mga shorts ko. So yung unang clip would be nung araw na nalaman ko na na-PR na ako, finally, after 8 years. Oh my gosh. So sa ibang tao, di ba, sobrang parang ang dali nung process nila. Tapos sa akin parang ang daming aberya, ang daming long cut. Tapos nagdadrive pala ako papuntang work kasi ito lang yung time ko na mag-vlog talaga, makinig ng podcast, ganyan. Kasi pag sa bahay, tinatamad ako. So, yan yung video na nalaman ko talaga na PR na ako. Tapos nung una pa nga, akala ko yung temporary partner visa. Tapos, tsaka ko lang nakita yung second email na diniretso nilang PR. So, di ko na kailangan mag-antay ng 2 years. PR na ako agad. Let me know in the comments kung gusto nyong mag-share ako ng kung ano yung mga requirements na sinabit ko, ganyan-ganyan. At saka paano ko nagkaroon ng double grant. Kasi nag-DIY lang ako kasi sobrang mahal na nung visa. Tapos maglo-lawyer fee pa. E nung nag-inquire kami sa lawyer, parang 5 ba o 7? Basta mahal. Parang doble yung amount ng visa dun sa lawyer fees. Eh nung sumama ako or nag-join ako ng mga Facebook group, ganyan, parang madali lang naman. So, nirisk ko na lang din. Kasi yung sobrang cost mo sa visa, halos 10k or 9k nung panahon ko. Sobrang mahal na nun. So, doble pa sa lawyer na parang magiging coordinator lang. Eh, yun. Medyo, basta basahin mo lang yung requirements, ganyan, yung mga kailangan. Parang straightforward naman siya. Naka-shades tayo ngayon kasi kapag summer dito, sobrang sakit ng araw sa mata. So, hindi lang to pang aesthetic. Ayun, sobrang nabulutan talaga ako ng tinik nung finally na-approve na yung visa ko. Alam ko na post ko na siya sa shorts, ganyan, pero alam ko ang dami rin nagsusubaybay sa video. So, ayun, para i-post ko lang. Parang official na announcement na PR na ako. So, na-PR ako October 2025. January 2026 na ngayon. So, November, December, mga 3 months na. Grabe, no, bilis ng panahon. So, malaya na ako. Nakauwi ng Pilipinas, nakabalik. Tapos sa immigration dito sa Australia, sobrang bilis lang. As in, wala pa akong 5 minutes nung pinakita ko yung visa ko. Ganun pala pag PR. Char. Tapos, sobrang good timing din na na-approve na yung visa ko kasi nga pupunta kaming US. Namomoblema kasi ako nung una na parang, paano pupuntang US at makabalik na naka-bridging ako. So, kailangan ko mag-apply nung bridging A, yung bridging na pwede ka makabalik ata yun. Another $300 ata. Tapos, swertihan ata yung approval, yung bilis ng approval. Kasi may mga nababasa ko na either di na-approve or na-approve pag yung mismong alis na. So, parang, alam mo, nakaka-stress. So, buti na lang, di ko na kinailangan na mag-process nun kasi diretso PR na tayo. And then, dahil sa PR,
parang malaya na din kaming makapagtingin-tingin ng properties kasi ang habol talaga namin nung fiancé ko, oo nga pala na-engage ako, nakita niyo ba yung sa shorts? Pakita ko yung picture. Mga October din yun actually. Ang daming ganap parang after ng PR kasi yun lang talaga inantay namin. Parang alam mo yung naka-hold off lahat ng long-term plans mo kasi dahil sa PR. Parang technically hindi ka pa sure na dito ka talaga permanently. So alam mo yun, parang ang hirap mag-plan long-term. So buti na lang talaga na-approve. Anyway, so ang habol namin sa PR ma-utilize yung mga first home buyer benefit. So, citizen na yung jowa ko. So, ako na lang talaga. Kasi kailangan parehas kayo either PR or citizen para utilize nyo yung mga first home buyer benefits. So, medyo naghahanap-hanap kami ng properties ngayon. Kapag medyo sure na or may nakuha na kami, baka i-vlog ko rin yun para, alam yun, kung ma-share ko kung ano mga ginawa namin, ganyan. In case kailangan nyo or gusto nyo siyang gawin in the future or malapit na kayo dun sa stage na yun. So, yeah. Sobrang ang daming ganap recently. Travels, Boston Marathon coming up April 2026. Na-reach ko ang aking fundraising target. Sobrang ma-effort ang ano na yun. Kung makikita nyo sa Instagram post ko, medyo in-enumerate ko yung mga ginawa ko to reach that goal. Hindi siya madali. Sobrang stressful, lalo first 1-2 weeks. Hirap talaga ako makatulog kasi parang talaga, anxiety na, oh my gosh, paano ko ito bubunuin? Saan ako kukuha ng pera? Anong gagawin ko? Blah, blah, blah. So, alam mo yun, nag-overflow lang talaga yung ideas na ang hirap makatulog. So, finally, tapos na siya. Pwede na ako mag-focus sa marathon training lang talaga. Tapos, nung una, mag-extend kami ng holiday, dalaan kaming New York or LA, ganyan. Pero, nalaman ko na nakapasok din ako sa balot ng Berlin. So, dahil parang sobrang magastos at naghahanap kami ng bahay, ganyan, gagawin na lang namin, sa ano lang talaga kami, Boston lang talaga kami pupunta, tapos mga, 1 week-ish, just under 2 weeks, kasi yung leave din, kasi ayoko din mag-leave ng marami, nakakahiya naman. Although may leave credits naman ako, pero, alam mo yung feeling mo, kakabalik mo lang sa bakasyon, tapos magpapaalam ka ulit mag-leave. Yun, Berlin, mga 1 week-ish din kami, Berlin lang talaga. Nung una, kinoconsider ko na mag-ibang country din sa Europe, ganyan, pinipilit ko yung partner ko. Pero yun, para lang maging sensible kami in case makakuha kami ng property. Oh my gosh, can't believe I'm saying that. Arte. Nakakatawa yung mga comment dun sa video ko na nag-share ako kung ano yung mga pros ba yun dito sa ng living in Australia. Ano yun, /mukbang. Ang dami nagko-comment na mas marami pa yung nguya ako daw kaysa sa sinabi ko. Yun yung concept ng ng video, parang slide concept. So, ano yun? Hindi nguya. At saka, ang dami ko na nga daw in-edit out. Anyway, bahala kayo dyan. Hindi na ako nag-focus sa sinabi ko. Nag-focus lang kayo sa, sa bacon na yun. Ano yun? Bacon egg roll. Oh my gosh, sarap mag-bacon egg roll ngayon. Alam mo yun, parang gusto ko lang kumain ng mga comfortable food, mga rewarding food. Alam mo yun? Kasi, parang sobrang accomplishment yung 12K sa Boston Marathon. Sobrang grateful ako sa lahat ng donate. May mga subscribers ata dito na nag-donate nung nag-live ako sa YouTube. Kasi yung daming treadmill challenge. So, thank you so much. Kung gusto nyong subaybayan, ayun, bahala kayo. Pero yeah, sobrang exciting yung Boston Marathon. First trip namin sa US. Bahala na ako anong mangyari doon. Yung travel itself, yung pagiging prestigious ng Boston Marathon, sobrang nakaka-excite, nakaka-anxious, nakaka-proud. Kasi alam mo yun, feeling ko unti lang din na Pilipino nakaka-abot sa ganong level. Kasi sa charity entry, pera-pera lang talaga. Oh my gosh. Kaya ang nakita ko lang before, yung mga artista na nakakakuha ng spots sa mga connections nila, ganyan. Tapos, yung mga nagpa-fundraising na feeling ko ang mga do-donate sa kanila, yung makakilala nilang yung mga artista or mga endorsement companies, ganyan. Ayun. So, sa Pilipinas, parang medyo out of reach. So, sobrang privileged ko na nandito ako sa Australia na may ganung opportunity bago yung charity na Australian charity na napili ako. Kasi nababasa ko sa mga charity Facebook groups, ganyan, na parang
in demand din or mahirap din makapasok na charity entry kasi yung iba sa US mismo may mga interviews pa sila, may mga face-to-face phone interviews, tapos ano pa, parang may isa or dalawang interviews, tapos ang ano ng competition, mahirap yung competition talaga. So sabi ko nung nakapasok ako, since medyo nag-doubt pa ako na parang kailangan ko ba talaga siyang gawin ngayon, kasi compared sa ibang runners, medyo bago pa lang ako, 3-4 years running, technically 5th marathon ko kasi dalawang 50k ako sa treadmill. Alam mo yung imposter syndrome na deserve ko ba to? Parang kapal naman ang mukha ko na second major ko Boston. Alam mo yun? Pero inisip ko na lang eventually, or tinanggap ko na lang din na either way, sooner or later sa Boston magcha-charity entry din talaga ako kasi nga hindi naman ako ganun kabilis. Alam mo yun, sa age ko 3 hours and 30 yung qualifying sa Boston. Ang marathon ko nasa 5.5 hours. Ang layo, di ba? So patanda ka ng patanda, lenient ng palinient yung qualifying, pero mahirap pa rin. Inisip ko, eventually, ganito rin naman mangyayari. So, why not ngayon na, habang mababa pa yung minimum, kasi may minimum charity fundraising target sa Boston. So, may mga naririnig ako kung sa akin, $12,000. May iba, $25,000, $15,000. So, medyo mas malalaki pa siya. So, grateful na lang din ako na nakuha ko yung spot. Tapos, naisip ko, kapag medyo tumanda-tanda na ako, ganyan, at na-qualify ako, edi gawin ko siya ulit without the fundraising. So, that would be a good experience. 2 weeks na akong back to work after ng Philippines holiday namin. Hindi ako nag-vlog doon. Parang medyo clips lang, ganun. Gusto ko lang talaga siyang i-enjoy. First Christmas in a long time with family. Sobrang saya. Nagpunta kaming Cebu. Cebu na naman. First time namin nag-swimming with whale shark. Sobrang gandang experience. Parang, alam mo yung mapapa-thank you ka na lang na parang nandun ka sa moment na yun. Ang drama. Ganun kasi ako pag may na-appreciate ako mga moment. Parang, oh my gosh, na-experience ko talaga to. Parang, ang ano ko naman, swerte ko naman. At saka grateful ka sa yun, nature, ganyan, mga natural kemen na sobrang ganda na na-experience mo yun. Ganun ako. Drama. So yun, nag-whale shark diving or swimming kami. Hindi naman ako nag-dive, ako magaling lumangoy. So, kinip ko yung best ko. Si Andrew naglangoy-langoy siya ng walang life jacket. Marunong naman kasi siya lumangoy, natatakot lang siya nung una. So, mga baby whale sharks pala sila, no? Tapos pumupunta daw sila doon every morning kasi alam nilang papakainin sila. So, nagtatrabaho sila araw-araw. Nakakaawa, parang feeling ko stress na sila sa dami ng tourists. Sobrang sarap kumain lang, mag-lounge sa Cebu. Privileged kami na, alam mo yun, kumikita kami ng AUD. Kaya, for us, medyo mura na magbakasyon sa Pilipinas. And, ayun, parang na-share ko din sa family ko yung mga experience, ganyan. So, sobrang gandang experience. Nag-Christmas Eve buffet lang kami sa hotel kung nasan kami. Para, alam mo yun, wala nang luto-luto, wala nang linis, walang stress. Sabi ko bang minimalist, pero buffet. Tamad version, ganun. Sobrang saya na makauwi ulit sa Pilipinas ng Christmas. Iba din talaga yung vibe ng Christmas. First time din ni Andrew na nasa Philippines for Christmas. Ang kaibahan lang sa kanila, ang sineselebrate kasi nila yung mismong Christmas Day. Tayo, yung Christmas Eve. Tapos yung Christmas Day, parang na lang, diba? Normal na araw. Sa Cebu pala, nagkasakit ako, oh my gosh. So parang mga 3-4 days akong, talaga, nasa hotel lang kasi ewan ko, may na-pick up akong something siguro sa wedding. Dami na kasi tao, tapos dami tao sa airport, airplane, alam mo yun, halo-halo na from different parts of the world. So yun, unfortunately, nagkasakit ako. Parang 1/3 ng holiday ko, recovering. Pero eventually, naging okay naman. Buti na lang, binuko ko yung mga touristy stuff sa mga ilang days na after. So, medyo naka-recover pa ako. Tapos alanganin nga rin mag-book ng touristy stuff doon dahil maulan nung nandun kami. Pero naswertehan naman namin, maganda yung araw nung kami, whale shark. Tsaka, nagpunta kaming Sumilon Island. Ang ganda pala doon. Ang mahal mahal mag-book ng villa doon. So, di ko alam kung, lalo Christmas, so di ko alam kung sobrang yaman ba ng mga nakabook doon nung nandun kami. And then yun nga, nagpunta kaming Singapore. Tumakbo kaming Singapore, sobrang hulas din. Though 1 day layover lang kami sa Singapore, nagstay kami sa Hotel Han. Basta, yun. Tapos, sobrang liit ng room na nabook ko. Hindi ko na-realize. Nasa $190 per night na or $200 per night. AUD. Tapos, sobrang liit. Christmas din kasi, pero yun nga rin din sa Singapore, no? Sobrang liit ng mga space. Parang luxury din talaga yung space doon. 1 day lang kami doon. Minute ko lang yung mga friends ko from college sa Philippines. Nagpunta kami sa mga touristy stuff.
Yung isa doon na nakatira, yung isa pumunta from the Philippines para doon mag-catch up. Mas okay din naman kasi doon kaysa sa Philippines. Tsaka parang ano na rin, bakasyon na rin for her. Ayun, medyo enjoyable din talaga yun. Ang sarap. Masarap sana yung chili crab, kaso nga, kakagaling ko lang sa sakit. So, sobrang sensitive yung lalamunan ko kasi ubo-ubo ako noon eh. Hindi nga ako makatulog sa ubo ko minsan. Ayun, sobrang malas. Pero yeah, na-enjoy ko pa rin naman yung food. Pinay ko for the first time yung kaya toast na sinasawsaw sa soft-boiled egg. Ayun, masarap naman siya. Ganun daw yung ginagawa ng mga locals. Na-try ko din yung mga kopi. Ay, isang type lang pala na-try ko. Ang tamis! Although, pwede na. Parang siyang sweet treat na may kape. Or hindi na lang talaga ako sanay sa matamis na kape. Ganun. So, yeah, let me know kung ano mga nagawa nyo over Christmas, New Year's na holiday. Back to reality na talaga tayo, or ako, second day back to the office na to. Sobrang, second day na ba? Third na pala to, Thursday na pala ngayon. Kasi work from home ako Monday, Friday. Parang ano pa rin, nakakatamad pa rin yung vibe kasi may mga ibang naka-holiday pa next week dahil Australia Day long weekend yung end of January. So parang hindi pa talaga 100% pumabalik yung lahat. Yun, feeling mo holiday pa rin. Tapos hindi pa bumabalik yung mga bata sa school, so wala pa masyadong traffic, so okay. Pero yeah, parang nakakatamad pa rin yung vibe. I'll try to vlog about my Boston Marathon training. Parang siguro 2 parts na lang kasi ano lang naman yung training ko, parang 16 weeks. Oh my gosh, sobrang lapit na ng Boston Marathon. And obviously, yung travel namin doon, i-vlog ko for sure. Kasi ano yun, one of the rarest Fortunately, 10 years yung visa validity na approve sa akin for US. So, inisip ko na lang, kung di man ako mag-New York ngayon, if in case makapasok ako New York Marathon, doon na lang kami mag-touristy stuff. Parang sayang nga lang yung biyahe. Parang 2 days na biyahe, tapos 1 week ka lang doon. Pero, yeah, hindi ko rin din afford mag-leave na matagal kasi sa work parang laging yung mga marathon, end of the month, yun yung busy na period namin sa work. So, nakakonsensya ako or nahihiya akong iwanan yung boss ko. Tapos dalawang marathons, international marathons pa this year na parehas medyo towards the end of the month. So, nakakahiya. Alright, so, medyo malapit na ako sa office. I guess that's it for this vlog. Sorry kung natagalan sa mga Akala ko magiging consistent na ako ulit, pero ang daming mga ganap. So yeah, thanks for all your support. Thanks for watching, and I'll see you on the next one. Bye. Like and subscribe.